So sa video na to, sasagutin ko ang mga tanong nyo about contraceptive pills. Specifically guys, about Dian 35 and Althea pills. So kung gumagamit na po kayo ng mga pills na to or plano nyo palang gumamit, please keep on watching. So ito yung mga questions guys na babasahin ko in this video. As you can see, print ko talaga sila para wala akong makaligtaan. And I want you to know na nasagot ko na itong mga questions na to. Bale, naisip ko lang this week na gawan ko po ito ng specific video para hindi na po redundant ang magpadala ng comments or mag-send ng DM. Or in case na meron pong mag-comment, ayan, padadalhan ko na lang ng link para mas efficient, okay? Kasi sometimes, alam nyo naman, diba, na hindi ako nakakapag-reply agad, ganyan. Kasi meron po akong full-time job. So, kapag meron tayong specific video, ayan, sasabihin ko na lang na, ate, sinagot ko na to in this video, paki-watch na lang ganyan. Para mas madali, guys. Okay? So, wait. So, ito yung question number 1, guys. So, ang tanong ni ate, sabi niya, for taking that pills, bali, ang tinutukoy ni ate dito ay Dian 35. Grabe ang migraine ko. First time ko maka-experience ng ganito kasakit na ulo to the point na naiiyak ako sa sakit. So, ang sabi ko dito, ito yung reply ko guys, mababasa nyo naman dyan sa inyong mga screen. Sabi ko, sorry to hear this, ma'am. Yes, possible po talaga maka-experience ng migraines when taking Dian 35 as hormonal fluctuations, especially estrogen na meron ang Dian 35, can trigger headaches and migraines in some individuals. So, I highly suggest po, consult your doctor. So, ito po yung sagot sa question na to. So, this question number 2, guys, bale, ang concern ni ma'am, after niyang maubos ang isang pad ng Dian 35, hindi po siya nakapag 7 days break. So, dumiretso po siya sa another pad. So, ang tanong niya, ano ba daw dapat ang gagawin? So, ito po yung specific na sinabi ko. So, babasahin ko mga kapatid sa. So, sabi ko dito, if you accidentally skip the 7 days break and started a new pack of Dian 35 immediately, just continue taking the pills as usual. Di ka dadatnan, but you're safe against pregnancy. Kapag naubos mo na yung pad na yan, mag 7 days break ka na for you to have your period back. Okay, so yan po yung sinabi ko kay ma'am. So proceed na po tayo sa question number 3. Normal lang ba na mag-breakout sa first month na paggamit ng Dian 35 pills? And ang sagot ko dito guys sa question niya ay yes. As in, posible po talaga tayong maka-experience ng pag-breakout kapag gumamit po tayo ng Dian 35 or other pills. Okay? Hindi lang po exclusive sa Dian 35. And meron din po akong dinagdag dito based sa aking research before. Okay? So sabi ko dito, it's common to experience a breakout or acne flare-up during the first month of using Dian 35 pills. This is because the body needs time to adjust to the hormonal changes brought about by the medication. While Dian 35 is often prescribed to treat acne, it can initially cause a worsening of symptoms as the body adapts to the new hormonal balance, okay? Actually, guys, itong case din na to, it reminds me of someone na naka-experience din nito, pero yung ginamit niya na pills ay hindi Dian 35 Slinda. And take note, ang Slinda po na contraceptive pills, mas mahal pa po kaysa sa Dian 35, okay? Kasi yung retail price ng Slinda, pumapalo ng mga around 900 to 1,000 plus. And yung kakilala ko, nung first time niya ginamit yung Slinda, first to 3 months, as in, from hamis guys na face, as in, gibugas, yun siya taman to the point na stress kaayo siya. And ako guys, nagsuggest sa iha na what if switch ka to Dian 35 kay basin wala jud ka nahiyang girl. And ni-raise niya yun na concern sa kanyang OB. And sinabihan siya ng kanyang OB na nag-a-adjust palagi daw yung body. And true enough, after 5 months, guys, ni hinay-hinay nagkawala iyahang pimples o nibalik nagkahamis ang iyahang face. So, itong case na to, hindi lang po talaga to exclusive for Dian 35 pills. Kahit anong pills, guys, possible po tayong maka-experience ng pagbi-breakout, okay? So, this is the 4th question, and ito po yung concern ni ma'am. Ang tanong niya, naubos ko na ang isang pack ng Dian 35 pills. Tapos, kinabukasan, nag-take na ako ng panibagong pack. So, hindi po siya nag-7 days rest day. Naka 4 days na akong uminom, pwede bang ihinto at mag-rest ng 7 days? So, late niyang na-realize, guys, na kailangan niyang
7 days break. So, ang sagot ko po dito, if you're not S active, you can stop anytime kasi hindi naman po kayo mabubuntis, okay? Pero if you're S active naman, ang in-advise ko po dito kay ma'am, ang sabi ko, just continue taking the pills as usual from the new pack para protected pa rin po kayo against pregnancy. Tapos kapag naubos nyo na yung pad na yon, dyan ka na po mag 7 days break para tama po talaga yung process nyo ng pag-take ng Dian-35. Kasi delikado po talaga na if you're S-active, if merong intimate activity na nangyari, tapos bigla po kayong tumigil and hindi po kayo gumamit ng extra protection like, alam nyo na, as in bugs. Mabugs jud inyong kalibutan, okay? So, nakasagot na ako ng 4 questions. So, let's proceed now guys sa question number 5. So, itong concern ni ma'am about po to sa Dian-35. So, ito po yung tanong niya. Me, paano kapag tumigil ako after 3 to 4 months na pag-take, may chances ba na mabuntis? So, ang sagot ko dito guys, may chance if hindi kayo gumamit ng extra protection like letter C while nakastop kang mag-contraceptive pills. Example, Dian-35. Pero kung gumamit ka naman mga kapatids, syempre, hindi ka mabubuntis kung gumamit po kayo ng extra protection, okay? Kasi meron talagang mga ibang users na na-realize nila along the way na mas okay sa kanila yung paggamit ng letter C na contraceptives. Tapos, meron naman pong iba na nahiyang po talaga sa pagda-Dian-35 or contraceptive pills, okay? And personally, guys, ako naman, hindi po talaga ako straight 9 years na nag-take ng Dian-35. Nung nasa Japan ako, may times na napatigil ako, guys, ng pag-inom kasi wala akong mabilhan, ganyan. So, ang ginagawa ko, kapag nalaman ko na, uy, next month, wala na akong stock ng Dian-35, ang ginagawa ko, kapag meron kaming intimate activity ng aking husband, of course, gumagamit po kami ng extra protection like letter C, okay? So, yan po yung ma-advise ko sa case na to, di ba? Himutang instant abogado. So, itong pang-anim na question, guys, bale, about po ito sa Althea pills, okay? So, ito po yung tanong ni ma'am. Sabi niya, Althea user po ako. If nasa 4th pack na po, pwede naman po bang mag-change ng time? Safe pa rin po ba? And ang sagot ko po ay yes, okay? Bali, ang gawin nyo po, bali itong sagot ko din ay applicable sa Dian-35 ha, kasi ang instruction kung paano inumin ang Althea pills ay same lang din po sa Dian-35, okay? So, for example, gabi po kayo umiinom and plano nyo pong mag-switch to morning. Bali, ang gawin nyo, ubusin nyo po muna yung current pack na tinitake nyo, tapos mag 7 days break po kayo, and then after 7 days break, kapag magsa-start na po kayo ng new pad, ayan, dyan po nyo i-implement yung desired time na gusto nyo pong i-take yung specific pill na yon. For example, Althea, okay? So, yan po yung tamang pag-switch ng time when taking Dian-35 or Althea pills. So, ito po yung pang 7th question na, okay? Sabi niya dito, okay lang po ba na tumigil muna ako ng 1 month sa pills, then after a month, magte-take po ulit ako? Tapos, ito yung follow-up question niya. That whole month po ba na di ako nag-take ng pills, need po ba gumamit ng extra protection? So, ang sagot ko po dito sa concern ni ma'am, sabi ko, pwede naman po siyang tumigil sa pag-take ng Dian-35. Bale, ang kailangan lang niyang gawin, ubusin niya muna yung entire pad if S-active siya. Kasi 'di ba, alam niyo naman, delikado mag-stop anytime if S-active ka. Tapos, kapag naubos niya na yung entire pad ng Dian-35, of course, matik na kailangan nating gumamit ng extra protection like letter C if meron mang intimate activity na mangyayari, okay? So, yan po yung sagot ko dito sa question number 7. So, this is the question number 8, guys. And ang tinitake dito ni ma'am ay, ano bang tawag dito? Dian-35. So, ito po yung tanong niya. Sabi niya dito, Hi ma'am, good evening. Ask ko lang po, pwede bang mag-stop ng pag-inom ng pills dahil neregla na po ako and wala na po daw intimate activity na nangyari. So, ang reply ko dito, if that's the case, yes, safe na pong mag-stop. So, yes, kapag mga yung klase guys, alam mo yung natapos mo na yung isang entire pad ng Dian-35, tapos dinatnan ka na, and then wala nang intimate activity na nangyari, ayan, pwede na po kayong mag-stop and hindi gumamit ng birth control, any birth control
method, okay? Mapapills man yan or letter C. The 9th question na ta, and the question goes like this. Natural lang ba na kapag nag-stop, about to the yan 35 ha, nag-stop ng pills, nasakit ang puson, di rin ako dinatnan. Huling mens ko, September 29 to October 4. Wala ring intimate activity after mens. Until now, wala pa rin. So, itong sinagot ko kay ma'am, ito po yung exact na sinabi ng aking OB. Kasi nung pandemic, guys, nag-stop po ako ng pagpipills for few months kasi, of course, bankrupt tano. And let's be honest, mahal na kaayo ang Dayan 35 karon. And after I stop, mga kapatids, gidugo ko, pero grabe, nag-sore jud ang ako ang boobs and grabe ako ang stomach cramps. So, yung sinabi ng aking OB during that time, kay nagpa-check up jud ko, no? Kay nabalaka jud ko sa akong self ato, guys. So, yung sinabi ng aking OB before, ito din po yung information na nirelay ko kay ate. So, sabi ko dito, "Hi ma'am, yes po, it's normal to experience stomach cramps and miss or delayed period after stopping Dayan 35 pills. These are common side effects of hormonal changes as your body adjusts after discontinuing the use of birth control." So, yeah, ito po yung sinabi ng aking OB. Pero of course, guys, kay gidugo man ko, no? Si ate, wala siya gidugo. So, kung wala ka gidugo for how many, let's say, 2 months, ingnan na, magpa-check up na sa OB, okay? Dili na maghulat sa kuha. Idugay kay ko naga-reply kay, of course, natay ko full-time job. And daghan jud kaayo mo mga kapatids na naga-send og comments and DMs. And I really appreciate it. Kay, it's just say, na grabe ka inyong trust ako. Pero, kanang, dili man jud kun kana ganing paspas kay mag-reply ba kay ga-work ba ako, no? So pag mahitabo ni sa inyo ha, ayaw ko hulata na mag-reply kanang adto din mo sa inyong OB, okay? Kay parehaan ni September 29 to October 4. Last year pa ni nahitabo, guys. Unya, recently lang na ko ni na-replyan. So hopefully okay si ate, no? Pero again, I'm really grateful. Wala jud ko'y complain, guys, na mag-comment mo sa akong mga videos, mag-send mo DM sa ko. Pero mga lang kong sorry daan kung dili ko maka-reply kay, you know, isa na jud akong lawas, mga kapatids. So itong last question, guys, about po to sa Dayan 35. And ito po yung tanong ni ate. Safe din po ba kahit fertile days? Wala pong mispill. And ang sagot ko dito, if Dayan 35 is taken correctly, it is generally safe to have intimate activity during fertile days, okay? Basta tama yung pag-start mo, tapos walang mispill, ayan, safe po magkaroon ng intimate activity during fertile days and sa 7 days break, okay? Nang pagtitake ng Dayan 35. So that's everything, mga kapatids, and I hope na itong video na to ay makatulong po sa inyong journey ng pag-take ng contraceptive pills, specifically Dayan 35 and Althea pills. And if you find this video helpful and informative, please don't forget to give this a thumbs up. Share this video, guys, sa inyong mga family and friends. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider. Again, thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye!